Masayang nakipagkwentuhan ng dalaga sa doktor at wala na itong naging pakialam sa mga text message sa cellphone niya. Nakatahimik pa ang mood nito dahil ayaw niyang maistorbo at tamadid siyang humawak ng cellphone na mga sandaling iyon. Ang hindi niya napansin ay ang nobyo na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Nagpupuyo sa selos, lalo pa kapag nakikita siyang tumatawa kapag nagsasalita ang doktor. Biglang nabanggit ng doktor na gusto siya nitong tulungan. Hindi iyon panghihingi ng permiso ngunit order. Liligawan na siya nito. Liligawan na siya nito, oo man o hindi, ang magiging sagot niya. Mabilis siyang tumanggi at sinabing may nobyo siya. Kita sa mukha ng binatang doktor ang pagiging dismayado. Subalit mabilis nitong dinepensa ang hangad nito. Nobyo mo pa lang siya. Hindi pa niya hawak ang titulo na pag-aari ka niya. Kaya hindi pa ako talo. Lalong hindi pa ako susuko. Saad nito. Mas lalong nalito si Tiara sa kanyang sitwasyon. Hirap na nga siyang makipagkala sa nobyo. Talagang mayroon pang nais ay magsusumiksik sa buhay niya. At tila ba mas lalo lang niya itong ikinalito. Wala kang dapat ipangamba, Tiara. Ikaw ang may hawak ng iyong puso. Kaya ikaw ang nakaalam kung ano ang mas magaan o nakakasaya sa'yo. Nakikita kong hindi ka masaya sa relasyon niyo. Mahinang tango lang ang sagot ng dalaga sa mga naging suhestyon nito. Hindi ko alam ang rason mo at kung ano man ang rason iyan. Sigurado naman ako na magkakaroon ng solusyon. Wika pa na payo nito. Wala siyang pwedeng pagkwentuhan tungkol sa buhay pag-ibig niya kasi nag-iisa lang naman ang best friend niya at iyon ay ang kanyang nobyo. Kaya nga iyon ang mas masakit sa kanya dahil sa oras na pagkawalan niya si Marcelo, para na ring itinaboy niya ang nag-iisang best friend niya. Pauwi na siya galing trabaho. Malalakad lang ang bahay na inuupahan niya, kaya naglalakad lang siya pauwi. Tiara, tawag ng isang pamilyar na boses. Ayaw niyang lingunin ito, ngunit nagkukusa ang kanyang isip na sumunod sa puso. Nilingon niya ito at kita niya sa mukha ng binata ang lungkot. Ayos ka lang ba? Tila nag-alala niyang tanong dito. Hindi ako okay. Malungkot na saad nito. Muli na naman siya nitong sinumbatan. Ramdam daw nito ang panlalamig at pag-iwas niya. Kahit text daw nito ay hindi na niya makuhang sagutin. Humingi siya ng pasyensya at sinabing busy lang. Hindi ito umimik. Ngunit halatang hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Biglang dumulog pa ang kotse ni Doc Kevin sa kanilang harapan. Nagulat at nag-alala ng husto ang dalaga sa biglang pagkikita ng dalawa. Wala naman siyang ginawang mali pero pakiramdam niya ay may kasalanan siyang nakakuble. Tiara, tawag ng binatang doktor sa kanya. Ngumiti lang siya dito at kumaway. Mas lalo tuloy dumilim ang anyo ng mukha ni Marcelo. Nagsiselos ito sa doktor at sobrang halata iyon. Layuan mo ang nobya ko, biglang singit ni Marcelo. Nagulat si Tiara sa reaksyon na iyon ng nobyo. Akala niya ay mananahimik lang ito. Relax tol, wala pa akong ginagawa, saad ng doktor. Mas lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Kabado si Tiara dahil alam niya kung anong kayang gawin ng nobyo. Kaya bago pa ito maging halimaw ay tinaboy na niya ang doktor. Daw Kevin, pasyensya na. Pero may lakad kami ng aking nobyo. Pagsisinungaling niya. Ngumiti ito at ang sabi pa ay sa ibang pagkakataon na lang.
Walang ibang pagkakataon dahil hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Matigas na wika ni Marcelo. Doon na nangilabot si Tiara. Mukhang may laman ang sinabi ng binata. Baka ito na naman ang pagdiskitahan nito. Niyaya na lamang niya ang nobyo na umuwi na at nagpaalam na rin ng tuluyan sa doktor. Walang imika ng dalawa habang naglalakad. Pasulyap-sulyap lang si Tiara sa nobyo na sobrang dilim pa rin ang anyo. Wala kang dapat ikaselos, Marcelo. Ikaw naman ang nobyo ko, kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano. Hindi man lang ito umimik. Kabado tuloy si Tiara para sa doktor. Pagdating sa bahay ay walang tigil ang papansin ng ibang kasamahan ni Tiara sa boarding house. Si Marcelo ang sentro ng atensyon ng gabing iyon. Aminado din naman si Tiara na sobrang gwapo ng kanyang nobyo. Kaya nga siya nagkakaroon lagi ng kaalitan noon. Kahit hindi naman niya inaano, ay dahil kay Marcelo. Nagsiselo sa mga ito sa kanya. Dahil nasa kanya lang ang atensyon ng binata. At hindi naman ito nagbabago hanggang ngayon. Sa kanya pa rin lahat ng atensyon ng nobyo. Wala itong pakialam sa kaartihan at pagpapapansin ng mga kababaihan sa paligid. At kung kailan naman may umaaligid na ibang babae sa kanyang nobyo, doon lang din niya nakikita ang halaga ng nobyo sa kanyang buhay. Nalilito na tuloy siya sa kanyang sarili. Wala rin silang pinag-usapan na seryoso dahil ang ingay ng mga babae sa loob. Tila naiirita na rin si Marcelo. Kaya nagpaalam na itong umuwi na lang. Diretso ka na ng uwi ha, bili ni Tiara. Ngumiti lang ito. Tila may kahulugan pa ang ngiting huling rumehestro sa mukha nito. Samantalang nasa patio si Doc Kevin bitbit ang kopeta at bote ng wine. Paborito niyang tambayan ang nasabing lugar. Habang umiinom ay nanonood ng palabas ito. Tawa siya ng tawa habang nakapokus sa panonood ng biglang may bumagsak sa kanyang gilid. Ano ba yan? Manggugulat pa ako. Angil ng binatang doktor. At laking gulat nito nang lingunin ang parting may kung anong bumagsak. Sobrang pangit nitong tignan. Nakakatakot kaya napasigaw ang doktor. Ngunit sarado ang buong bahay, kaya hindi siya maririnig ng kanyang pamilya sa loob. Ang angas mo tapos ngayon, hihingi ka ng tulong. Galit na tanong ng nilalang. Anong kasalanan ko sa iyo? Wala akong inargabyadong tao. Marangal akong doktor. Marangal kang doktor. Subalit nananabla ka ng pag-aari ng iba. Napamura ang doktor sa sinabi ng nilalang. Gayunpaman, hindi na niya kailangan na magtanong. Dahil magpapaliwanag siya o hindi, ito at nakatadhana na sa pag-atake ang nilalang. At hindi na nga ito nagsalita pa. Diretso na nitong tinalunan ang doktor. Hindi na ito nakasigaw ng kagatin ng nilalang ang leeg nito. Unti-unting tinakasan ng lakas ang doktor. Hanggang sa tuluyan na itong nawala ng boses. Kasunod ang pagkawala ng hininga. Dahil sa pagkatuyot ng dugo. Hindi nito tinigilan ng doktor hanggat hindi nito naubos sipsipin ang dugo. Akin lang si Tiara. Kay tagal kong pinangalagaan ang babaeng akin. Tapos bigla kang sisingit. Hindi ako papayag. Wika nito sabay talon sa pader. Palabas ng bahay ng doktor. Naiwan itong nakabaloktot. Kulubot ang balat dahil sa pagkatuyot ng dugo. Nagmistula itong matanda at halos hindi na makilala ang mukha. Dahil nawala na ang kagwapuhan nito. Maaga pa lang ay kalat na sa buong ospital ang balita tungkol sa nangyari sa doktor. Anong nangyari?
Bakit parang ang seryoso naman ang mga pagmumukha ninyo? Tanong ni Tiara sa mga kapwa nurses sa kanilang istasyon. Para kasing Biyernes Santo ang mukha ng mga ito. Tila ba may lamay? Pero sa bagay nga, ospital iyon. Kaya minuto may paglamayan. Sana kaya ngayon ang labi ni Doc Kevin? Biglang singit ng bagong dating na nurse. Namilog at lumuwa ang mga mata ni Tiara sa gulat at pagkabigla. Hindi niya alam kung talagang si Doc Kevin ba talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Pero sino pa nga ba? Si Doc Kevin? Bakit? Anong nangyari kay Doc Kevin? Tanong niya sa mga ito. Inatake ng nilalang sa dilim si Doc Kevin. Ang sabi ng iba ay vampira daw. Ngunit wala namang vampira sa atin. Kaya malamang ay aswang ang gumawa. Hindi nakaimik ang dalaga sa sinabi ng kasamang nurse. Isa lang kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Si Marcelo. Wala nang iba pang makakagawa ng bagay na iyon sa doktor. Parang gustong maiyak ni Tiara sa ginawa ng nobyo. Kahit hindi ito aamin ay alam ni Tiara na ito talaga ang may galit kay Doc Kevin dahil sa selos nito. Nagtataka ang kasama niyang nurse kung bakit hindi na siya nakakibo. Ang dahilan niya dito ay nalungkot lamang siya sa nangyari sa butihing doktor. Ito pa naman ang tumulong sa kanya para makapasok sa trabaho. Kinagabihan, lutang ang utak niya habang naglalakad pa uwi. Nasa kay Doc Kevin ang kanyang utak. Sa naging kalunos-lunos na sinapit ng doktor na kung hindi malamang sa kanya ay buhay pa ito. Sinisisi niya ang sarili kung bakit lumapit pa siya dito. Kung bakit naging malapit pa siya dito. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Nagulat si Tiara sa biglang tanong na iyon sa kanyang likod. Nakangisi ito ng kanyang lingunin. Ngunit imbis na matuwa siya sa ngiti nito, ay tila kumulo pa ng sobrang dugo niya rito. Demonyo ka, Marcelo. Hindi mapigilan niyang sambit. Natigilan ito at biglang nag-iba ang reaksyon sa muka. Hindi na hinintay ni Tiara na tanungin siya nito kung ano at kung bakit. Siya na mismong nagsilita tungkol sa pagkabisto niya sa katauhan nito. Nagulat pa ito nang sabihin niya iyon. Hindi nito inamin ngunit hindi rin ito tinanggi nang sumbatan niya ito na isa itong aswang. Na ito ang pumatay kay Leia. Na ito ang pumatay kay Brandon. At naging dahilan ng trauma ni Trexia na kalaunan ay namatay din. Umiyak ito sa kanyang harapan. Magulgol at lumuhod. Sinabi ng binata na ayaw nitong makita si Tiara na inaapi ng iba. Kaya ito na ang gumawa ng solusyon para manahimik na ang mapang-aping mga tao sa paligid nila. Napailing si Tiara sa sinabi ng binata. Hindi niya kailangan ng ganoon. Kasama naman sa buhay ang may mang-alipusta, may mangbubuli at lahat. Ngunit ang ginawa ni Marcelo, sobrang mali iyon. Pakiramdam ni Tiara ay ginagawa lang siya nitong excuse para makapangbiktima. Umalis ka na sa harapan ko, Marcelo. Ayaw na kitang makita. Pagtataboy niya dito. Ngunit nagmakaawa pa ito ng sobra habang nakaluhod. Pinagtitinginan na sila ng mga tao ngunit walang pakialam si Marcelo habang nakaluhod. Kahit pagtawanan pa ito ng marami, huwag lang pagtabuyan ng nobya. Ngunit buo na ang pasya ni Tiara. Ayaw na niyang madikit dito dahil marami pang maapektuhan kapag lagi itong nakadikit sa kanya. Hindi niya hinihiling na maging overprotective ito sa kanya. Kademonyohan lang ang lahat na mayroon ng utak nito, hindi pagprotekta. Iniwan niya pa rin itong nakaluhod. Wala siyang pakialam kung hindi na ito tatayo. Sa boarding house ay iyak ng iyak si Tiara.
Kaya't ganoon ay nasasaktan din siya dahil sa ginawa niyang pakikipaghiwalay sa nobyo. Sa tagal ba naman ng kanilang pinagsamahan, ngunit ayaw niyang magtagal pa ang kanilang relasyon. Kung ganoong mapapasama lang pala ito nang dahil lang sa pagkahumaling sa kanya. Hating gabi na ay hindi pa rin nakatulog si Tiara dahil sa sobrang alinsangan ng panahon. Hanggang sa narinig na lamang niya ang pagpagaspas ng mga pakpak sa may bandang bintana. Alam niyang aswang ito at kilala niya kung sino ang aswang na ito. "Ano? Pati ako tatablahin mo na rin?" Sigaw niya sa nilalang. Naging mabangis ito kaya mas lalo siyang nainis at umakyat na rin ang dugo sa kanyang ulo. Sinambit niya ang malakas na orasyon para pambabagsak dito. At bigla ngang may tumugpa sa bakuran. Iyon nga lang at sobrang tahimik na ang buong paligid. Kahit ang katabing kwarto niya ay hindi man lang naramdaman ang sigaw niya. Marahil ay nagamitan ng mga ito ng itim na mahika. Lakas loob siyang lumabas para puntahan ang pinaralisan niyang aswang. Ngunit nagulat siya nang makitang hindi ito si Marcelo. Babae ito at nakatalikod sa kanya. Maingat niya itong hinila paharap at laking gulat niya nang makitang ina ito ni Marcelo. "Tita Maricel," sambit niya. Lumuha ang mga mata nito at nakakahabag ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hanggang sa naging masagana na ang mga luhang umaagos sa mga mata nito. "Bakit mo ginawa iyon sa anak ko?" Hindi sinagot ni Tiara. Hindi niya alam kung paano niya ito sagutin dahil alam niya na mahal nito ang nag-iisang anak. At ang pagpapamukha sa mga ito na hindi ang mga ito karapat-dapat na makihalubilo at karapat-dapat na mahalin din ng isang tao ay napakamakasarili. Parang nalito ako doon. Ulitin ko nga. Hindi niya alam kung paano ito sagutin dahil alam niya na mahal nito ang nag-iisang anak. At ang pagpapamukha sa mga ito na hindi ang mga ito karapat-dapat na makahalubilo at karapat-dapat na mahalin din ng isang tao ay napakamakasarili. Tama ba yun? "Ikaw ang unang pag-ibig ni Marcelo." "Oo, isa siyang aswang, pero wagas at tapat siyang magmahal." Hindi pa rin umimik si Tiara. Nakita naman talaga niya kung paano siya minahal nito. Inalagaan at pinoprotektahan ng binata. Iyon nga lang, at kalabisan ng matawag ang ginagawa nito. Sa sobrang pagmamahal nito sa kanya ay ginawa na nitong pumatay ng tao. "Alam mo bang sinubukan niyang magpagkamatay?" Lalong nagulat si Tiara sa sinabi ng ina nito. Sinabi nitong nasa ospital ang binata at nagpapagaling. Bakit sa ospital? Hindi ba may langis sila? Tila nahabag naman ang kalooban ng dalaga. Hindi niya matiis na hindi ito puntahan. Kaya tinanong niya dito kung saang ospital. Wala siyang sinayang na oras at kaagad na pinuntahan ang binata dahil sa labis na pag-alala. Pagdating niya sa pribadong kwarto ng binata ay tulog ito. May benda ang pulso ng binata. May nakakabit din na dextro sa kabilang kamay. Napagtanto niya na kahit pala aswang ay mamamatay kahit sa pagbibigti. Na kailangan din ng mga ito na salina ng dugong nawala sa kanilang katawan. Unti-unting dumilat ang mga mata nito, kaya nataranta si Tiara kung ano ang kanyang gagawin. At bago pa siya makagalaw ay nakatingin na sa kanya ang binata. "Anong ginagawa mo rito? Bakit kailangan mo pang mag-alala? Dapat nga masaya ka kung mamatay na ako, hindi ba?" Hindi nakaimik si Tiara. Hindi naman siya ganoon kasama para mawalan siya ng pakialam dito matapos malaman ang nangyari dito. "Bakit mo ginawa ito?"
Tanong niya sa binata. Ngunit nagalit lang ito. Gusto nitong umalis na siya. Galit ito sa kanya at galit din ito sa sarili nito. Kung bakit pa daw ito nasa mundo kung wala naman pala itong karapatan na maging masaya. Karapatan na mahalin bilang isang nilalang na may ibang katauhan, subalit kasapi pa rin naman ng lipunan. Tila na konsyensya din naman siya sa binata. Hindi may pagkaila na mahalaga pa rin ito sa kanya. Ngunit ang hindi niya tanggap sa pagkatao nito ay ang kumikitil ito ng tao para lang dependehan siya. Hinayaan niya itong maghinanakit. Ang mahalaga sa kanya ay maalagaan niya ito nang mabilis itong makarecover. Minsan ay nagbabantay siya dito ngunit dahil sa may trabaho siya, madalas ay ang ina talaga ng binata ang nagbabantay dito. Hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Nagpasalamat ito sa kanya at muli ay nagmamakaawa na naman itong muli na sana ay bigyan na niya ito ng pagkakataon ito na ibigin siya. Siya lang ang nag-iisang babae na laging nakatatak sa puso nito at talagang mahihirapan itong mag-move on. Ngunit giniit ni Tiara na hindi pa siya handang magdesisyon dahil ang umibig sa isang aswang ay hindi madali. Kahit pa umiyak ito sa kanyang harapan ay hindi siya nagpatalo sa kanyang paninindigan. Mahal niya noon ang binata at marahil ay hindi ito ganoon kadaling mawala. Subalit kailangan niyang manindigan para sa kanyang desisyon na makipaghiwalay dito. Sa huli ay naintindihan din naman ito ang kanyang desisyon. Naging abala na lamang siya sa pagiging nurse. Hindi na niya ito muling nakita. Hindi na ito muling nagparamdam. May mga pagkakataon na lagi itong sumasagi sa kanyang isipan. Subalit hanggang alaala na lang ito para sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang mga taon, natuluyan na silang hindi nagkaroon ng komunikasyon. Naging abala lang si Tiara sa kanyang trabaho. Minsan ay nanggagamot din siya ng palihim sa mga pasyente gamit ang kanyang orasyon. Minsan naman kapag dumalaw siya sa kanyang ama, ay tumutulong siya dito sa panggagamot. Isang beses, habang nasa isang mall si Tiara para mag-shopping, ay isang batang lalaki na 5 taon ang kanyang nabangga. Nakaw, pasyensya na, sambit niya. Tumingala ito at ngumiti sa kanya. Napakunot ang noo ni Tiara nang mapansin na pamilyar ang mukha ng bata. Hay po, bati nito. Napangiti na lamang siya, sabay alaalay kung sino at saan niya nakita ang batang ito. Nandito ka lang pala, Marcelino. Kanina pa kami naghahanap ng mami mo sa'yo. Napadilat ang mga mata ni Tiara nang maulinigan ang pamilyar na boses. Nilingon niya iyon. Hindi nga siya nagkamali. Dahil si Marcelo ito ang kanyang dating karelasyon. Nagulat ito nang makita siya. Tumakbo ang bata pabalik sa ama at kumapit sa kamay ni Marcelo. Wow! Ang tanging sambit ng dalaga. Ngumiti ito at lumapit sa kanya. Ang gwapo ng anak mong Marcelo. Sambit niya ulit. Maraming salamat, sagot nito. Niyaya siya nitong kumain sa fast food saglit kung ayos lang daw ba sa kanya. Naghihintay kasi ito sa pagdating ng asawa. Balak din itong ipakilala siya nito sa asawa bilang kaibigan. Napalunok ng laway si Tiara. Tila may mga matutulis na karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Bakit siya nasasaktan? Siya naman ang ayaw na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Kalokohan. Sa utak niya, sabay iling. Habang kumakain sila ay panay ang text ni Marcelo. Hanggang sa isang maganda at sopistikadang babae
ang lumapit sa kanila. "Mahal, kanina pa kita hinihintay dito." Sambit ni Marcelo sabay tayo para salubungin ang babae at hinagkan ito sa labi. Tila tinamaan ng kidlat si Tiara sa nasaksihang tagpo. Napaka-sweet ng dalawa. Hindi man lang niya ito nagawa noon kay Marcelo noong magnobyo pa lang sila. Siya tuloy ang tila lumalabas na kontrabida sa relasyon ng mga ito. "Oo nga pala, mahal. Ito yung sinasabi kong kaibigan ko noong kabataan, si Tiara." "Tiara, si Gail nga pala, ang asawa ko." Tila hiniwa ang dibdib niya sa mga sandaling iyon. Parang gusto niyang kastiguhin ang sarili. Bakit siya nagseselos ngayon? Anong karapatan niya? Matapos siyang magmatigas sa ilang ulit na pagmamakaawa ni Marcelo. "Nice meeting you, Gail." Tanging sambit niya sabay abot sa kamay nito. Lumitaw ang dalawang biloy nito. Parang gusto niyang manliit sa insecurities. Halatang mayaman ang babae base sa kilos at pananamit nito. Ang ganda-ganda pa at sobrang sexy. Para siyang nasampal ng kainsultuhan ng 10 beses. Saan siya ngayon? Naewan sa ere dahil noong iniyakan at niluhuran siya ni Marcelo ay hindi man lang niya nakita ang halaga nito. Ngayong kay layo-layo na ang buhay nila sa isa't isa. Ngayon pa siya magseselos. "Mauna na siguro ako," sambit niya. Ngumiti lang ang mga ito at kumaway sa kanya. Ngayon masinampal siya ng realidad. Walang pakialam ang dating nobyo sa kanya. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagkakontento. Sobrang saya nito sa piling ng pamilya. Samantalang siya, bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkaroon ng nobyo? Umaasa ba siya ng happy ending sa muli nilang pagtatagpo? Napailing na lamang siya. Walang katumbas ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa maling desisyon na kahit kailan ay hindi niya pwedeng balikan pa. Kinabukasan sa ospital, biglang ipinatawag ang lahat para sa isang pagpupulong. Magbabago na raw ang pamamahala dahil naibenta na sa iba ang nasabing ospital. Kabado ang lahat na baka biglang magbawas ng sahod, baka sobrang mahigpit, at kung ano pang negatibong pumasok sa kanilang isipan. Nagsimula na ang pagpupulong at ipinakilala sa lahat ang bagong nagmamay-ari at ang bagong head nurse. Pagkabukas ng pinto ay iniluwa ang mag-asawang Gail at Marcelo. Mas lalong nanliit si Tiara. Sa kanya kaagad ang tingin ni Marcelo. Talagang hinahabol na siya ng karma. Sa dinami-dami ng pwedeng mangyari, ganito talaga ang ipamukha sa kanya na talunan siya. Ang naging asawa pala ni Marcelo ay hindi lang doktor, kundi isa ring may-ari ng mga ospital. Lumapit pa sa kanya si Gail. "Dito ka pala nagtatrabaho, Tiara? Huwag kang mag-alala dahil bigyan kita ng posisyon at mataas na sahod dito." Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na talaga siyang magawa kundi ang manliit ng manliit sa kanyang sarili. Lumapit din sa kanya si Marcelo. "Tiara, huwag kang mag-alala. Ganito kabait ang asawa ko. Kaya swerte ang lahat ng mga tauhan sa ospital na ito. Dahil tataasan ng asawa ko lahat ng sahod. Mula sa mababang manggagawa hanggang sa pataas." Napangiti si Tiara. Napakaswerte nga nila. Subalit ang puso niya, inaatake lagi ng karma. Kasi habang buhay na itong magdusa at magtitiis habang tinitignan ang mag-asawang masayang nagmamahalan. Samantalang siya ay hanggang alaala na lang kung gaano kabait at kamapagmahal ang lalaki sa kanya. Ngunit dahil sa isang bagay na hindi niya nagising, ay pabigla-bigla na lang siyang bumitaw.
Ngayon, habang buhay niya itong pagdusahan. Para okay lang yon. Ganun talaga ang buhay. Isang aral na inihatid sa kwentong ito ng buhay ni Tiara. Maging kontento tayo sa kung anong pag-uugali. At bagay na mayroon ang pinili nating mahalin. Yakapin ang negatibong bagay na mayroon sila. Kasi kapag binitawan natin at mas napunta pa sa mas nakakaangat sa iyo sa lahat ng bagay, para ka lang pinakarga ng karma habang buhay. At dito na po magwawakas ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nagasubaybay.